Bago pa may kalsada, may kuryente, merong unang tahanan ang mga tao, ang Lambak Ilog. Bakit nga ba sila dito dumitira? Dahil ang Lambak Ilog ang nagbibigay ng lahat. Una, para mabuhay. Tuwing tag-ulan, hindi sila natatakot na tumataas ang tubig. Dahil ang dalang putik ng tubig baha ay natural na kanilang pataba. Sa susunod ulit, dito tayo magtanim ng palay kasi matataba ang lupa. Dito tayo ha. Dito tayong lilipat. Dito na lang lagi ang pwesto natin kasi maraming mga isda, pang ulam at pangbenta. Nagawa din sila ng irigasyon o kanal na pwedeng daluhan ng tubig. Ito ang kauna-unahang kabuhayan ng mga tao upang hindi sila magutom. Importante ang Lambak Ilog kapag naglalabang mga tao kasi yun ang naging washing area ng mga sinaunang tao. Ang Lambak Ilog ay mahalaga dahil ito ang nagsisilbing pinagkukunan ng tubig, lugar ng paglalaba at lugar din ng pagkita ng mga tao noong unang panahon. Pangalawa, ang Lambak Ilog ay ginagamit ng mga tao para sila ay makapag-usap sa isa't isa. Manong pabili nga po. Uy, saktong-sakto. Ito na yung huling tinda ko ngayon. Lucky. Ayan na. Dahil madali ang pagkain at transportasyon, dumadami ang tao. Nagtayo sila ng bahay na malapit sa isa't isa, na buong barangay, bayan at lungsod. Dito nagsimula ang pamahalaan. May pinuno para mag-utos kung kailan magtatanim, may batas para sa pagnanakaw at sa away. Sa Mesopotamia, tinawag itong Code of Hammurabi. Sa atin, ito ang barangay system ng mga pinuno. Para sa kanila, ang Lambak Ilog ay may mga ninuno o mga diwata kaya ito nila sinasamba. Dahil sa kalakalan, kailangan nila magsulat, kaya naiimbento ang pagsusulat sa kanila. Hanggang ngayon, ganito pa rin, nakatira pa rin ang karamihan ng tao sa tubig ilog. Wala. Bakit hanggang ngayon nakatira tayo sa Lambak Ilog? Anak, katulad ng mga ninuno natin, ang ilog ang nag-aalaga sa atin.